Ang Antikristo, guys, ito ang masakit na katotohanan. Ang Antikristo po, mga kapatid, pag dumating, kalooban din ng Diyos yun. O, saan sa Bible? Basa, Revelation chapter 13. Nilait nga niya ang Diyos. Sino yung halimaw? Ito yung halimaw, yung Antikristo. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos at ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Ibig sabihin, ang nangyari daw, yung Antikristo daw, nilait daw ang Diyos, pati daw yung pangalan ng Diyos. Pero pagdating sa verse 7, pinahintulutan din siyang salakayin, gapiin ang mga hinirang ng Diyos. Sino yung nagpahintulot? Pinahintulutan siya. Pinahintulutan magyabang ang halimaw na manlait sa Diyos. Tingnan mo, kung ikaw ay Diyos, pahihintulutan mo na yung Antikristo, laitin ka at maghari sa loob ng 42 months. O ito guys maghanap na kayo ng pinakamasamang tao sa buong mundo. Pinakamasama. Mas malala pa kay Nero Cesar, kay Hitler. Pinakamasama. Wala nang sasama pa sa Antikristo. Wala nang sasama pa sa mangyayaring future na Antikristo. Pero ang sabi rito, no, pinahintulutan magyabang ang halimaw. Manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Anong klaseng Diyos yan kung tutuusin? Nagpapatunay, mga kapatid, na ang lahat ng gobyernong umiiral sa buong mundo in the past, present, at pati future, kalooban ng Diyos. May basbas ng Diyos talaga. Kasi ang Diyos ang may author ng mabuti at masama. Okay? Romans 8:28, ang linaw, mga kapatid. Romans 8:28. Sabi rito, no? Alam natin na lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti daw natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino to? Yung mga Christian. Lahat daw na nangyayari sa daigdig, ikabubuti natin. Kaya kung meron ka mga presidente na hindi pabor sa'yo, ikabubuti mo daw yun, sabi ng Diyos sa'yo. Yun dapat tayo, mga kapatid. Huwag na natin kalabanin yung sitwasyon kasi tinakda ng Diyos yan eh. Sabi ito, alam natin lahat ng bagay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya na siyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. May purpose ang Diyos kung bakit ang presidente ngayon ay hindi pabor sa karamihan. Pero yung mga pinupost nyo sa Facebook, puro panlalait sa mga nakaupo. Okay? Ulitin ko clear natin. Romans 13, bawat tao ay dapat pasakop. Ang pasakop ay submission, hindi obedience. Pag sinabing magpasakop, ito yung kondisyon ng puso mo na irespeto mo na lang yung gobyerno. Kung ayaw mo sumunod sa gobyerno, take the risk, bahala ka. Pero irespeto mo. Kasi bilang isang Kristiyano, dapat ginagalang natin ang mga nakaupo. Hindi yung sasabihin mong bangag yung nakaupo. Amen po ba, mga kapatid?